Uy, Uy! ngayon! Kamusta ka na? Kumusta? Ayun. Oo, ito, mabuti naman. At sa ating mga viewers, again, welcome to the XL Show. Kamusta na kayo lahat? Oo, kamusta na Oo. kayo? Kamusta yung mga extraordinary yung buhay niya dyan? Baka naman may nanonood. Tsaka may nanonood dyan na gusto nilang mag-guest dito sa Extraordinary Life, sa XL Show. Kausapin natin yan. Di ba? Oo, tsaka message nyo lang kami. Marami Oo, naman dyan. Oo. dito yung buhay-buhay lang, acting-acting lang kailangan dyan. O nga pala, speaking of acting, Chris, nabanggit, di ba, dati busy ka sa teatro, sa Oo. TV, sa TV Oo. commercial. Ano na, hindi mo ba nami-miss yung ganon? Nakakamiss, siyempre nakakamiss ang showbiz. Kasi sabi nga nila, ibang tunog ng palakpak eh. Pero Oo. nakakamiss talaga yan. Oo, kwento ka naman. Kwento, huwag na, sawa na ako sa buhay ko. Wala na ako sa kwento ko eh. Hindi, Ganun ganito ba? na lang. Ganito Oh, na lang. Nakikilala ako. oh. Sabi ko, mula pa sa Pilipinas, ganun din ang kwento. Nagdaan sa commercial, sa teatro, sa pelikula, sa TV. Eto, nalagpasan pa, papasok ng Hollywood. Wow! Ayos So, yan ah. oo. So, nalagpasan pa yung kwento ko. So, mas maganda experience to. Tsaka mas gwapo sa akin to. So, Okay, so nasa 10,000. Hollywood siya ngayon. Oo, Nasa 10,000. LA, Los Angeles. Sa LA, Los Angeles. At Wow, ang asawa okay. nila, yung asawa nito, si mahal na mahal ko yan dahil naging tao ko yan makahabang panahon. Okay? Okay, yan. Sige, okay yan. Siya naman magkwento ngayon. Kausapin natin, mga kaibigan, mga ka-XL, eto, exciting po to. Kausapin natin si Jojo Riguera. Woo! Friends, please welcome Jojo Riguera. Yee! Jo, Hello! Hello! finally, Jo, kamusta? Yes, finally, Tay Chris. Mabuti po. Mabuti naman. Hello, Sir Deus. Hello, welcome to the XL Show. Oh yeah, Oo. thank you for having me to the XL show. Maraming salamat po. Yung mga subscriber namin sa XL Show, wag ko kayong magugulat na tinatawag ko ng tatay. No? Hindi ko po anak sa labas to. Anak ko sa loob. Ganyan kagawa po yun. No? Hindi, kasi medyo mga kapatid ko sa teatro to mga to. Eh. Jo, kwento Yeah, naman kami. Teka, ikaw ay isang taong masasabi na nating taong teatro. Halos taong teatro. pinanganak ka sa ibabaw ng entablado halos. Kailan, Halos. paano ka nagkahilig sa teatro? Pero, yeah. Pero Tay Chris, Sir Deus, there's a story behind it eh. Hindi Ah, ako basta napunta lang ng teatro eh. Parang it was prepared. okay. Parang ganito siya kasi. Nag-start ako as a acoustic band singer. Okay. So, acoustic band singer. So, nasa taas ka rin ng stage, tama. Okay. Tumutugtog ka. Ano ka Nasa rin? taas ka rin ng tablado. But then, may lumapit sa akin na, I think, ano siya, modeling scout. So, talent scout siya, lumapit sa akin. Uh, alam mo, meron kang height, ba't di mo try mag-model? Ganyan. So, ako, something new. Oh, Model, banda ako eh. Sige, try ko. Bakit hindi? So I waited siguro mga ilang weeks din or almost a month kasi nag-prepare ako. Kasi katawan ko nun payat eh. oh. Mhm. Hindi naman pwedeng modelo ka tapos, di ba? Payat ka. So nag-prepare ako ng konti and then I called him back. Sige, sabi ko, try ko. And then it went well. So nag-click naman, no? Naging modeled for bench, or yung mga Oh, yan sa runway, sa mga fashion week natin sa Pilipinas. So I was able to be part of yung mga designers natin like sila Patis Tesoro, na Albert Figueras. Yan. So in short, after that, may lumapit naman sa akin. Gusto mo bang mag-umarte? But di mo try mag-acting. Sabi ko, paano? I don't have any history or background in acting. Sabi niya, try mo magteatro. Dito nabuo yung ano. Dito na ako nag-start magteatro. So I started, nag-audition ako in CCP for the role of Dodong.
para sa Zaza Saturna. Ah, But unfortunately, hindi ako nakuha. So, musical hindi rin yun, ako di ba? Ha? Musical Musical yung yon, Zaza musical. Saturna. Hindi ako nakuha kasi hindi ako mukhang probinsyano that time. Okay. So hindi pa ako familiar sa pagka-character sa alam mo, yung physical character, pagka-character ng yung role mo. So hindi ako nakuha. But then instead of malungkot, nag-try ulit ako. Pero this time it was a play of Sir Frank Rivera, Ambon Ulan Baha. And ako yung nakuha nila to play the role of Nonoy, which is the lead character dun sa play. Lead So ka agad, unang salang mo. unang salang, lead agad ako. Ay, So medyo overwhelming, di ba? kakaba yun. Overwhelming. So ang ginawa nila, since alam nila na una ko, ganyan, workshop talaga nila ako before yung mga shows. So parang 2 months diretso yun. Almost every day. Almost every day workshop. Workshop una, parang dumadating ako dun sa rehearsal namin 3 or 2 hours before the rehearsal kasi yung 2 hours na yun, couple of hours na yun, they were actually spending it to i-workshop ako. Ganun, i-coach ako or i-workshop ako. And then, until slowly, nakuha ko yung pagka-character, nakuha ko yung stage, how to move sa stage. Yan, tapos yan na siya. Yun yung first show, yun yung first lead ko, yung Ambon Ulan Baha. And then may nakakatawa akong experience dyan eh. During our first show, so meron mga eksena na sa rehearsal kayo lang eh, di ba? So you wouldn't know what would be the reaction of the audience, di ba? So hindi ko alam yun. So ito na, may live audience na. So there was one scene na mag-i-slow mo kami ng mga kalaban habang nag-aaway kami. Habang nagpa-fight, slow mo siya. So parang hindi ko alam na ganun pala yung reception or ganun pala yung magiging reaction ng mga audience. So na may matatawa sila. So saka may yung pati yung reaction nila dun sa fight, parang slow mo din. So ako habang ginagawa namin yung eksena na yun, parang malapit na ako out of character. Malapit ko na ma-drop yung character ko. So parang ginawa ko na naalala ko, humarap ako sa likod. Tsaka doon ko muna itinawa ng konti. Para lang maalis ko lang yung reaction ko sa kanila sa mga tao. So balik ako sa eksena. Seryoso ulit. So first time, there's first time for everything. So that was my first play. That was very memorable for me. Until eto napunta na ako kinuha na ako ni Direk Lou Veloso to play the role of Jesus Christ in his every year Cenaculo passion play. And then I auditioned for Noli Me Tangere, Cancer. Okay. At in Gantimpala, and kinuha nila ako. First understudy lang ako, and then siguro they've seen my work, so naging alternate na hanggang sa ako na yung naging constant na Ikaw na si Jose Rizal Noli. Si Crisostomo Ibarra, yes. And then the rest is history. Ayan na, hanggang sa musical na in PETA, in other iba-ibang mga production companies na. Yun yung one Before of the... niyan, hindi ka talaga acting, parang hindi mo hilig, by accident lang yung modeling, to theater. Yes. Tapos Kasi without by any profession, workshop pa noon. Wala ka pang workshop that time. Hindi. Talaga? Well, nakatulong yung first play ko kasi before the rehearsal, the production, especially the director, they were spending couple of hours workshopping. Wino-workshop ako acting to
para makapag-jive dun sa mga veteran actors na nakasali like Oo. sila Pero Tito, ano na yun, hindi yung naman pagka, sila Tito Tommy Abuel, hindi naman nila ako oh, pwedeng basta wala akong background ng acting biglang sige eksena mo si Tommy Abuel tsaka si Toby Alihar. puta. Ah. Madisgrasya naman tayo dun sa ano, di Oo, ba? hindi. Tsaka pag sa teatro, pag medyo bobo-bobo ka, sisigaw ka. Sisigaw Oo, ka doon, oo. mumurahin ka talaga. Oh, Hindi yes. talaga pwede mahina. Maraming directors na gano'n. Maraming, alam mo yung parang dapat alam mo na yung ginagawa mo, nandito ka eh. So, yan. Sa gan Kaninong director ka medyo nangatog na pasigawan ka? Sino ba yun? Dami? Madami. madami, madami din eh. Ah, Na-mention mo si Lou si Veloso. Hindi, si mabait Kuya yun. Lu, si Kuya Lu is Mabait very yun. yeah, he's very kind. Though, Ako Tony Mabesa. Talaga, ay, oh, grabe yan. hindi ako yung napagalitan, pero yung kasama ko, sabi niya, ikaw, sabi sa kasama ko, wala kang karapatang maging artista. Sabi niya sa kasama. Sa akin. Nakakatawa. Yeah, I think yung wife ko rin si Alexis, na pagalitan din siya ilang beses niyan eh. And Oo. yung ibang mga directors pa sa UP. Ako naman, I think si Kuya Lu kasi si Direk Lu Veloso kasi is mabait. Pero pag paulit-ulit yung alam mo, especially yung mga ibang artista na paulit-ulit yung sinasabihan. Doon na siya sumasabog. But then hindi personal. Nandun pa rin yung sinasabi niya regarding sa play. Now ako, there was one time na napagalitan ni Direk Soxy Topacio na Oo. ang Oo. the late Direk Soxy Topacio. One time lang naman kasi parang na-late ako kasi galing pa ako sa modeling gig din nun eh. Tapos hindi ko alam yung gagawin ko sa ano. Hindi ko alam yung gagawin ko sa stage kung saan yung blockings ko. So, bakit daw hindi ako nagtanong sa stage manager kung saan? Dahil lahat ng blocking, lahat ng ano, alam ng stage manager lang yun. So, another lesson for me. And isa pa, well, everybody was not really scared, pero parang kay Direk Dexter Santos. Yan o, kasi noon I don't know now if medyo tame na siya. Pero before, pag si Direk Dexter Santos yung kay play niya, at ikaw yung artista, maikli pa yung PC niya nun eh. But I don't know now. But he's very talented director. He's very good choreographer and he's a good person. It's just that pag gusto niya work, sobrang work. Almost lahat naman directors like Chris, di ba? Oo. Kapag nandun ka sa stage, dapat ikaw yung whatever or whoever characters you're portraying, dapat they'll see you on that Kaya nga sabi in nila, that role. the most disciplined people are theater actors. Kasi grabe disiplina dyan. Walang late, wala lahat. Yes, hindi hindi ka tanggap-tanggap kapag ano. Like kaya pag napupunta kami sa TV, halimbawa sa ABS-CBN, kapag alam ng artista ng magiging ka-eksena nila will be theater people, parang bigla silang magre-review ng ano nila ng script nila kasi alam nila na kapag theater people yung magiging ka-eksena nila, it's either papantayan sila or hihigitan sila. No. Ako din nung Minsan, from theater to biglang napunta ng TV, no, o pelikula. Ako from theater to pelikula. Pagkatapos ng cut, di memorize line, tapos cut. Tapos na yun na yun. Parang, kasi nasanay ka sa theater, paulit-ulit. Tapos kagad. Tapos na. Meron akong ginawa sa isang teleserye. Hindi pa ako ABS nun eh. Sa GMA pa to. Parang mga unang teleserye ko rin eh. So parang ito pa lang yung nag-start pa lang ako mag-crossover ng TV. So from theater. So parang yung AD, Kuya Jo, dito yung blocking mo ha. Ito, tatandaan mo yan ha. Yan.
Tapos dito mo sasabihin yung lines mo. Tapos punta ka lang doon ng mga 2 steps. So rehearse kami ganyan. So theater tayo. Ay Chris, Oo. malaki tayo gumalaw, di ba? Yeah, yeah. Malaki tayo gumalaw. So unang take. Cut! Bakit po? Wala sa frame. Medyo, diyan ka lang. Tapos, 2 hakbang lang doon. Okay, sige. Take 2. Cut! Kuya Joe, huwag kang malikot. Nakatype ka. Hindi ka. Wala ka sa ano. Hindi ka wala sa makuha ng frame. camera. Kasi pag nagde-deliver, theater, di ba? Ako din, nangyari sa akin yan. Kaya nakat din ako. Nawala ako sa frame. Nawala. Nawala sa Exactly. frame. Exactly. Kasi sanay tayo na parang buong stage. OA buong ka. stage. Kaya lumalabas. Gamitin Yung iba, OA tignan sa TV. Kasi nga, laking gumalaw. Sa TV, frame naman. Sa TV frame naman. Ano yan, So, tinuturo sa inyo tinuturo ba sa TV kung saan kayo titingin na camera? Di ba minsan 2 yon, 3, or isa lang? Sinasabi naman. In fairness, kung saan kayo sinasabi naman. titingin. Parang, Kuya Jo, pag dito, etong lines na to, ang kukuha sa'yo, yung camera na yan. First camera. Okay. Kapag ito na yung binanggit mo, dito ka na. Ito na yung sasalo kasi papasok na si isang character or something like that. So, at least aware ka pa rin. Okay. Pero yun lang yung adjustment. Talaga nag-adjust ako at sa Tatay Cristian, nag-adjust ako sa yung movement ko. Kasi lahat sa theater, ginagamit mo lahat ng katawan mo eh. So, sa TV naman, more on inner. Parang mas naging more on inner monologue ka. Mas naging more on yung, lalo na pag mga tight shots, facial expressions. Kasi sa teatro, hindi naman ganun masyado nakikita yun eh. Wala. Dahil, hindi masyado. Sa TV, talagang mata, di ba? Nauso ngayon, mata-mata lang. Kasi mata lang. Mata acting. Oo. Sa teatro mo gawin yun, underacting. Hindi ka makikita. Hindi ka makikita. Nakatayo ka lang doon. From afar, from the audience view, nakatayo ka lang doon. Kaya mas mahirap mag-adjust yung galing TV papuntang teatro. Sila yung nag-usapan. Kasi sila naman baliktad, kailangan naman ng galaw. Laki kailangan nila magdagdag. Tayo kailangan magbawas. Sila kailangan nila magdagdag. Nang malaki. Teka, paano naman kayo nagkakilala yung magandang asawang si Alexis Aubrey? Well, we're talking about theater. Well, nagkakilala kami sa theater. Yun nga. Kasi ano naman siya eh. She came from UP. So, dulaang UP naman siya. So, from UP Theater. Though hindi kami dun sa UP Theater nagkakilala, meron siyang ginawang play sa labas. So, ako naman, while I was doing No Limit Tangere, Cancer sa Gantimpala din, I was also doing some other rackets, outside rackets, like ibang play din. Pero yung may play din. So, ang ginagawa ko naman nun, ibang play din. Doon kami nagkakilala ni Alexis. Sa isang play na yun, ang role namin is girlfriend, boyfriend. So, tuluyan mo na. Fortunately, natuluyan naman. Hindi naman, pero hindi siya nabuo during the play. It was more of after the play when we had the chance to parang get together again. Ganun. So yun. Tapos yun na, dire-diretso na siya. Hindi ka nalilito sa script? Kasi sa theater, memorize yun, di ba? Sa TV, di ba masyado? Ang mas nakakalito yan, yung katulad na maging niya kanina, minsan sa akin nangyari yung 3 stage play yung nagawa ko. So 3 script yung pinag-aaralan mo. Theater lahat yun. So may memorize mo lahat. Iba-iba. Yun, pag ganun, meron naman nangyari sa akin na sabay-sabay. Hindi ako sa script na nalilito. Minsan sa character na. yung character kasi yung script pag alam mo na yung mga kasama mo, ito yung eksena, ito yung sabihin mo eh. Pero yung character, baka yung character pa nung kabilang play yung role mo pa sa kabilang play yung dala mo dito. Ay, Joe, hindi ka sasabihin at backstage. Joe, bakit ganun yung atake mo kanina?
Ano ba ginawa ko? Parang ano iba eh. Naku, sorry. Doon pa rin sa kabilang play. Naging Okay. Noli Me Tangere yung Nag, acting niya doon sa isa. bakit gusto mo ibarin? Lakad mo kayo, modern to play natin. Ha? Ganun ba? So yun lang yung mga parang mahihirap doon. Sa TV to theater naman, parang hindi. Kasi sa TV, there'll always be, if just in case you messed up or hindi naman messed up, pero you forgot your lines and everything, there will always be cut, there will always be take two. May Pero cure. sa, yeah, may cure. May cure sa reaction, may cure lahat eh. Editing lang eh. Sa stage, wala. Mag-adlib ka pag nawala ka. Kailangan mo mag-adlib if you forget your lines and ano. Pagdating sa production side, anong mas nakakatuwa? Sa theater or yung sa TV? Theater, di ba, may costume, makeup. TV, hindi naman siguro gano'n dahil yung frame nga, maliit lang, di ba? Anong mas enjoy? Saan mas enjoy magbuo ng character? Sa theater or sa TV? Ako may sasagot ako dyan na hindi pa niya nababanggit. Kung ano yung mas enjoy. Commercial. Mas enjoy sa commercial. Sa commercial. Commercial. Yeah. malaki talent yun. Malaki TF. So, ganun din. Kaya, if wala akong play, wala akong TV, makikita mo ako sa commercials. May ginawa ka na rin. Dami. Mga ilan commercial mo? May 20 siguro. Bilang tayo, madami. Okay, tama na sabi mo. Mula nag-start ako 2007. Nag-start ako ng commercial. So tuloy every year eh. Minsan isang taon, nakakadalawa, katatlo, ganun. Na mga magagandang projects. So madami na. Pero yun nga, kung gusto mo kumita na mas malaki, hindi TV actually. Tsagain mo yung mga BTR sa commercial. Yan. So nag-start ako, ano lang, parang matinee or boy next door. Tapos, syempre, nagkakaedad tayo, naging yappy, young professional. hanggang sa naging young dad, tapos dad. Dahil maganda, may kwento ako dun. Magkasama kami ni Joyce, si Jaja. Dalawang anak ko dyan, si Jaja at si AA. So, magkasama kami, punta kami ng Las Piñas, pasok kami ng BPI. So, pagdating namin doon, tinext namin si AA, asawa niya. Nandito si Jojo, nakita namin may kasamang babae. Hayop yan. Oo, nandito. Tapos sabi na, gusto mo, kunan namin ng picture. Sige, kunan mo ng picture. Kinuha namin yung poster ng BPI. May kasama siya. Nakita namin yung poster. Tsaka yung kasi sa loob ng BPI din mismo piniplay nila yung mga commercial, di ba? Nakailang commercial din ako sa BPI, parang kahit yung mga internal nila. So ang dami. Yung sa Bea machine nila, yung sa ATM mismo, ang dami rin. Yan. Yan yung mga madadami, Jollibee, BPI, yan yung madami ang commercials. Ano rin minsan pag magaling ka kasi, lalo pag teatro, nagiging paborito ka ng agency tsaka ng casting. Totoo. Nanganganak yung before sa lang. Siyempre, humingin na sila sa'yo. Tsaka madali i-direct. Gusto nila yung madali ka i-direct. Ayos. So, ngayon, hindi ka ba nahirapan o kayo dalawa ni AA, hindi ba kayo nahirapan mag-decide na punta tayo ng Amerika? Kasi ang dami yung project eh. Oo nga. Yung mag-decide na magpunta sa Amerika, hindi kami nahirapan kasi wala namang kaming balak magstay dito eh. Parang nag-ano lang kami, punta tayo ng Amerika, i-treat natin yung mga bata kasi nag-7th birthday yung panganay namin, tapos nag-1st birthday yung pangalawa. Tapos matagal na kaming ini-invite ng cousin ko dito sa LA to come here, visit them, then mag-tour din, ganyan. So, yun yung reason namin talaga. Punta kami dito, leisure, para mamasyal, ganyan. And hindi ko naman in-expect na pagdating ko dito, one of my great mentors din, si Tita Ivy Violan, when she learned that we were here, I was here,
tinawagan niya ako. Sabi niya, "Jo, since nandito ka naman, lika, puntahan mo ako, samahan mo ako. Isasama kita sa mga gigs, sa mga ano na sa ano, mga shows. Mag-show tayo." So, parang ako naman, okay yun ah. Sige. Since Dollars. dollars, I saka didn't since realize. andito pa naman eh. So, though hindi ako nag-expect ng malaki kasi wala naman akong ano eh. Hindi naman ako nandito to work so wala akong hawak na ganung klaseng papel. Parang ano lang, honorarium ganyan sa mga papakita Filipino-American communities here. Nung nalaman niya kasi na nandito ako, nag-spread out siya ng news ng ano sa mga Filipino-American community na one of ABS-CBN actors, kapamilya Kontrabida Hank is here, ganon. So pwedeng i-invite and ganyan mag-guest ganyan sa mga parties, sa mga community events. Okay, so sinama ako ni Tita Ivy and then habang sinasama niya ako, ginagawa namin yung mga ganong klaseng events. Parang sabi niya sa akin, i-check mo mabuti to kung pwede ka namang magstay dito na eh. That time, meron siyang tinatayong bagong talent management. So, parang she was telling me na pwede kitang ano dito, i-petition. Pwede kitang i-petition dito sa ginagawa naming management. So, dun ako medyo nag-start mag-isip and then na-i-open up ko yun kay Alexis. Then, doon na nag-start na mukhang ang pwede. So, we weighed things. Ano ba tayo nung nasa Philippines? So, eto kami, ang dami naming project. May trabaho ako, may trabaho ka. Pero bakit parang ang bilis pa rin ng ang bilis pa rin ng dumadaan lang yung finances, di ba? Once may makuha ka, bayad lang sa ganito, bayad sa kotse, bayad lang sa yung mga pag-aaral ng bata. Sa atin kasi, sa Philippines, ang mahal, nursery, kinder, ang mahal na. Education So, talaga. Education, yun na. So, nag-isip kami and then we tried. But then ito yung mahirap dun sa nangyari. Because bago yung management nila, tita nun, syempre, wala pang masyadong ipapakitang proof or anything like that. Though wala naman akong ano doon. I'm still thankful to them. Medyo na denied yung first petition. Okay. Na denied yung first petition. So parang again, nag-usap kami ni Alexis, my wife, if anong gagawin natin? Babalik na ba tayo ng Kasi wala eh. Anong gagawin natin dito? During that time, umaandar yung oras. May school si Atlia and then yung 1-year-old namin, lumalaki na rin. Nauubos na rin kami dito sa US, syempre. Gasino lang yung mga pupunta ako ng mga Filipino-American community, mga events nila. Gasino lang yung mga inaabot na honoraria. So, parang since nagawa ko naman yung profile ko and naisip ko, meron din naman ako mga achievements sa Philippines. Maraming citations, maraming recognitions, marami akong nagawang mga international na films or mga nanalo, mga award-winning commercials, ganyan. So why not mag-self-petition ako? So yun yung ginawa namin. So meron kami nakausap na lawyer and yung unang tanong niya sa akin, lawyer din siya ng mga dating mga veteran actors here. Tinanong niya sa akin, Googleable ka ba? Gulat ako. Googleable ka ba? Or can I search you in Google? Sabi ko, sure, go ahead. So once he typed my name, Jojo Riguera, and then he saw nakita niya yung mga projects, yung mga tapos sabi niya sa akin, hanggang kailan pa kayo dito pwede? So parang siguro meron pa kaming 1 month. May mga 1 month pa kami.
Kala ko Sabi niya, paglabas oh, eh. Ganun, Google ka ba? Oh, ginugol ka, Jojo Ricker. Lumabas yung katawan mo. Ay, ang ganda ng katawan. Side. actually, yun nga unang lumabas yun, pinakita niya Okay na nga. Yun eh. na nga. yung mga ganun. So, pero, since dire-diretso yung ganyan, nakita niya yung mga ibang achievements. Oh, ang dami mo na palang ginawa, ang dami mong may mga international din. O sige, etong gawin natin. You have 2 weeks to prepare and submit to me all the parang credentials that you have, and we will submit it as EB1 visa. Ito yung extraordinary ability. Okay. And eto, ano na to parang 3 weeks prior or before mag-pandemic, this was 2020, that was 2020. So, parang weeks na lang siya para mag-lockdown. So nung nasubmit namin, naalala ko nung nasubmit namin yung documents ko, yung mga kailangan niya. Days after that, mga 3-4 days, walang 1 week eh. Nag-lockdown lahat. So parang kami, oh man, anong gagawin natin? Kasi kung lockdown, tapos wala tayong papel, tapos aabutan tayo ng yung expiration ng I-94, patay. So ano tayo dito? Undocumented na or TNT. Yun na yung labas natin yan. So ang hirap, magbabard ka ng ilang, hindi ka makabalik dito. But sabi nung lawyer, sige lang, ano lang tayo, hintayin lang natin, magdasal lang tayo. Kasi nasubmit naman. Sana pumasok lang dun sa cut-off nila before nung nag-lockdown. You know what? Very thankful, very grateful. Kasi during the pandemic, during the lockdown, dun kami naka-receive, during the lockdown dun namin na-receive yung work authorization and yung SS numbers. Naming lahat, naming family. So parang nakalusot nga siya dun sa ano. And I think na-approve. Nakita nila lahat ng credentials and na-approve. Pictures mo. So, yun. So tuloy-tuloy na. After that, 6 months after, they asked for medical. Then another 6 months, they asked for additional evidences, which is yung kung tinutuloy ko yung work dito as performer, as actor, and fortunately again, nakakuha ako ng mga projects dito, so meron na ipakita. And after that, another 6 months, eto na yung green card approval. So sabi ng mga ibang Filipinos here, ang swerte daw kasi hindi daw ganun kabilis magbigay ng green card. Usually daw it would take kahit sa extraordinary ability, it would take 2 years or more. So sabi ko siguro ano lang talaga, na-bless lang talaga ng konti. You're one of the few na nakinabang sa lockdown sa COVID. No? So, Siguro. Nakatulong. Nakatulong din, but yes, nakatulong din. But then again, after that, yung mga hinihingi na additional evidences, yun yung medyo nagdaming beses kasi madami silang hinihingi talaga. So, but then, may mga nasubmit naman. Then after a few months, eto na. So, yung... ang mahirap lang naman actually yung bayad eh. Yung fees, yung processing fees, yung bayad mo sa lawyer, yun lang naman talaga yung mahirap sa lahat. But kasi pero ngayon, eventually, naghanap naman kayo ng talagang totoong job dyan. Meron na talaga. So, meron ako regular work and right now, I'm a licensed EKG monitor technician and also a licensed life and health insurance agent. Ano yung EKG technician? Sa puso. Electrocardiogram. Okay. Talaga, okay. Yeah, so while... Nag-aaral ka pa for that? Nag-aaral pa ako. Kasi, syempre, di ba, while I was working as home care aide that time, nag-aaral ako para
no, magka-license. Kasi dito naman kasi certification tsaka license, di ba? Kahit hindi ka gumraduate ng, yun lang siguro talaga yung pagkakaiba dito sa US or even dyan sa Canada is the equality. Wow. Equality of the people. Kasi sa atin, you won't be able to have license if you're not a high school graduate, if you did not graduate your college or wala kang college degree, you won't be able to get those kind of licenses, those kind of certifications, right? Pero dito sa land of America, even sa Canada, I know kahit dyan it's equal. I mean, you'll have your chance, you'll have your opportunities. Land of opportunities nga eh. You'll have your opportunity. Really different. Parang nandito kami, wala kami sa Pilipinas, may sarili kaming bahay. So parang yung finances, parang ang bilis pa rin dumaan. Dito wala kaming sariling bahay pa na naka-apartment pa kami. Pero nakakaipon kami, nakakatulong kami, nakakapag-send kami sa mga relatives sa Philippines kung merong emergency na nangailangan. Alam mo yun? Nabigyan ko ng caregiver yung parents ko sa Philippines. Si AA din nakaka-support siya sa mga kapatid niya sa Philippines. Pero kung nasa Philippines kami, dalawa kami nag-work, hindi namin siya nagagawa. Dito ako lang yung may regular work eh. Tapos during weekends lang si AA, sometimes may racket siya hosting, performing. Yun. Pero nagagawa namin siya dito. That's parang yun yung ano eh, nakakagulat. And yeah. and then you can do everything. You can eat any food that you want. Whatever the rich people can eat, you can eat too. Kahit ganun kamahal niya, kaya mo kainin yan. Di ba ganun? You can go places as well. Yun. Yeah. So, good for you. Yung quality of life nga eh, di ba? Wow. Yes. Ayun talaga, angat talaga. Ito nangyari sa iyo, at saka Jojo, tingin ko talagang Diyos na may gusto nito eh. Parang hindi niyo sinasadya naman mapunta dyan. Napunta kayo dyan. Hindi namin sinasadya pero we're very thankful. We're very grateful that we are here, especially during the lockdown, the pandemic. Pwede na tayo mapunta sa most exciting part. Kamusta na opportunities mo for Hollywood? Oh yeah. So, siguro influence na rin ni Tita Ivy Violan, no? Na pinakita niya sa akin kung anong meron dito. And especially nasa LA kami. Well, sa Bay Hollywood, nasa LA, napakalapit lang. Nakita ko yung opportunity. And when we were in Utah, kasi natira din kami sa Utah eh. So when we were in Utah and I don't have work, meron akong pinuntahan na talent management. So they were able to give me commercials, TV commercials. So, and nakita ko rin yung difference. Yung difference kung how they work in the Philippines and how they work here. Sobra. I mean, meron akong ginawang film. Hindi ako lead. Hindi ako yung not close lead. Basta wala. Not even the supporting cast. Andun lang ako sa level na parang andyan ka, ganyan. Pero may sarili akong trailer. Ay ba? Di ba? Ganun nila pinapahalagahan yung bawat workers, labor kasi, di ba? Dito yung yun yung hindi sila pwedeng magkamali sa mga laborers. Nila dito, labor and employment eh. Kung hindi, mas malaki yung madadami sa kanila. So yan. And the commercials, I was able to do that. And the last year I was able to finish. I was able to do Hollywood film. Pero Filipino yung leads. Filipino yung leads. Ako, I don't know if you're still familiar with Belinda Panelo. Hindi. VJ siya sa Mix before. Batch nila Donita, nila. Okay. Yeah. So, yan. So, kami yung lead. And then, guess kung sino yung mga supporting cast. Eric Roberts. Kapatid Joanna Pack. Yeah, Joanna Pack. Roberts.
Joanna Pacula, Bai Ling, Okay. and yung mga iba pang mga faces ng Hollywood na medyo hindi naman nila ka-level but andun din sa Hollywood. So I was like at first overwhelmed kasi parang totoo ako yung lead kami yung lead ni Belinda and then supporting sila. Yeah, but you know what? They're all very supporting. They were all very supportive, I mean. They were all very supportive and walang sa work, I mean, lahat kayo, kahit cameraman, kahit kung sino man nandyan, parang lahat kayo lahat kayo pwede mag-usap, lahat kayo, sa Philippines kasi hindi parang laging may barriers parang, I don't know if laging iba. Yeah, parang laging may ganun parang pag lead si ganito, parang ang hirap mo kausapin kung nandito ka sa, di ba? Dito hindi. Everyone's so easy to approach and talk to. So late 2022, I was able to go out and show myself again to the Filipino American community. And yeah, maganda naman yung reception. And last year, we were able to do the film, and we're hoping, kaya nasa post-production pa siya eh. So siguro mga ilang months na lang, ma-release na siya. And I don't know what's their plan, if they're planning to also to show it in the Philippines or premiere here in Hollywood. I don't know, but it's up to them. So right now, I'll be doing commercials din ulit. Naghihintay lang ng projects. And also, parang gusto ko nang ulit mag-film. So I think may mga kinakausap na ako regarding sa film. I just don't wanna spoil it pa kasi, yan. Tuloy yan. Go. Ayos yan. Yeah. But yeah, nakakatuwa kasi nakaka-proud. Nakaka-proud kapag, di ba tayo, pag nakikita natin yung mga ibang Filipino-American actors, kahit nga hindi marunong mag-Tagalog pero Filipino-American, natutuwa tayo eh. So what more tayo pa na nanggaling talaga tayo ng Philippines and parang hopefully ma-penetrate natin yung industry dito, film industry dito, especially Hollywood. That would be very nice, right? Especially sa atin. Lagi ko nga sinasabi kay AA, we are carrying the flag of the Philippines here. Parang we always represent the Philippines here, and hindi natin sila dapat parang turn down. Grabe naman, puno ng talent ang mag-asawang ito eh. Wala parehas eh. Kasi hindi ba dapat si AA ko tanong ko ito eh. Pero hindi ba siya nagseselos dahil kung saan sexy naman nakaka-excite. Tapos may mga love scene kayo. Meron akong story. Like, bagong kasal kami nun eh. Tapos meron akong ginawang film. Ang ginawa kong film, siya, parang thriller siya eh. Thriller. Tapos meron akong asawa doon. So merong eksena na uuwi ako ng bahay, nagkabati kami, ganyan, halikan. Ganyan. So hindi ko pa sinasabi sa kanya yung eksena na yon. So dumating pinadala ng director sa akin yung CD. I mean DVD pa lang nun eh. Ngayon wala nang ganun, di ba? Send na lang. DVD. So gabi, bedtime na. So nood kami ganyan. Nung malapit na sa eksena ng ganun, tinitingnan ko yung dahan-dahan akong gumaganto. Tinitingnan ko yung reaction niya, kung ano yung magiging reaction niya doon sa kasi nakaganto siya eh. Nakaganto siya. yung she's very into the scene, she's very into the film. Yung ganun siya pag nanonood eh. I mean, tatayo pa yan, magugulat, magwawalang ganun. Pag kahit anong mga films ang pinapanood niya na suspense, ganun. So nakaganto siya. Nakaganyan siya. So parang seryoso siya. Tapos ako, dahan-dahan ko siya tinitingnan na magiging reaction to, malapit na yung eh. Tapos nung natapos yung eksena na yun, yung kissing scene na yun, ganito siya. Dad, sabi niya sa akin, Dad, nag-toothbrush ka ba sa eksena na yun? Nakakahiya kayo. Yung leading lady ko kasi Chris din yung pangalan, Chris Pastore.
I don't know if you know Chris Pastor, right? Ah. Chris Pastor, Hindi. naging Maria Clara din siya sabi niya, nakakahiya kay Chris kapag hindi ka nag-toothbrush. So ako naman parang, ha? Oo, syempre. Oo naman. So kapag sa work, alam niya yun. And ako, I don't, rin naman kasi teatro din siya, alam niyo dapat teatro din siya. She had those kind of scenes din. Meron din siya nakikinig. So, yeah. And marami naman ako sorry, hindi naman ako sikat. Pero marami naman din ako tinurn down ng mga films na medyo hindi sexy na hindi ko standard, hindi para sa akin. I mean, nothing against them, maganda yung film, but it's not for me. No, I know you have your piece, yung maganda yung mo, pero I don't think that would work for me. So marami din ako na siguro mga 2-3. But then pag mga ganyan, mga minimal lang, kissing scene, wala na yun. Wala. Okay. Paano kung sasabihin natin, ipasa mo na lang kay Chris? Pang-hobby. Ano mo, dito ako nag-model din ako ng bench. Oh. Oo, kaya lang nangalay akong bigat Hindi ko mabuhat Binitawan ko. Imagine that. Unang sabak ko sa modeling nun, bench underwear. Parang, kaya ko ba yan? Kasi from balot na balot ka sa mga sa mga gig mo, di ba? Di ka ba napapagalitan ng pastor mo? Alam ko, active ka sa mga church. Hindi pa ako member noon. Hindi pa ako member ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints noong time na yon. Nung naging member ako, pinapaalam ko na yung mga ibang roles na gagawin ko, like yung role of Jesus Christ kay Kuya Lou Veloso. Though I was able to do it a couple of times before I was baptized in the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints dati, pinaalam ko siya sa bishop namin. Tinanong ko lang din, Bishop, meron akong project and I'll be doing the role of Jesus Christ. I hope that would okay lang siya kasi Jesus Christ iba, parang for all roles naman na pwede mong gawin, ang pinakamahirap i-touch yung role ni Jesus Christ kasi, di ba, everybody's looking up or everybody's yun. So sabi naman niya, do it right, do it well, and then it's alright. Pwede ka maka-bless, pwede ka maka-inspire ng and yun yung naging hawak-hawak ko na motivation on every show na sana, and I hoped that mga pinagpe-pray ko nun na in this show sana may madaming audience, kahit 2, 3, 4, 5 may matouch ka lang, may ma-inspire ka. I'm happy na. Sobrang happy ko na nun. So, yun. Every shows na meron ako sa stage, pwera ng mga una. Kasi yung mga una parang you're still on your, you want to see yourself improving and improving and improving. Yun yung nagiging goal. But later on, lahat ng mga plays na nagagawa ko, yun ay nagiging ko, sana meron akong ma-inspire dito, bata man o matanda, na may makuha silang aral or at least ma-inspire na gawin din nila whatever I'm doing right now and somehow may matutunan sila. So yun. Mm-hmm. Teka lang, bago tayo magpaalam, promote mo naman yung may sinasalihan konti si AA ngayon. Oh yeah. Oh. Yes, sige. Sa mga viewers, nasan ba yung please vote for my wife sa Knockout Karaoke. Dito yan sa Hollywood. So whoever make it on whoever make the top 8 or top 10 will be performing here in Hollywood, Knockout Karaoke, together with some Hollywood celebrities. Hindi pa nila sinasabi kung sino yung Hollywood celebrities, but I think meron. Let me call. Alexis. Mal, okay. Kamusta naman ang buhay Amerika? Okay naman po. Okay naman po.
So, ikaw ay sasali sa isang knockout karaoke. Yes. Naman kami. So, ano mangyayari doon? So I joined this on Instagram. It's called Karaoke Knockout. I believe there are more than 10 groups, and each group composed of 55 contestants. So right now in my group, there's 2 weeks ago they had this like elimination round. Yung first top 20, and then last week first top 15. And then at the end of this whole thing, there will be 8 contestants left overall. So more than siguro more than 500 yung contestants all over the world. I don't know kasi they're willing to fly people wherever they are if they get to be part of the top 8. Worldwide pala to. Akala ko naman dyan ka lang sa barangay. Yes, kasi some of the competitors, I think they're from other states, and I'm not sure kung yung iba from other countries, but they're willing to fly in people. That's what the competition says. They're willing to fly in wherever you are. So what happens to the top 8? You will get to perform the falls in front of 2 Glee cast members, and they will be part of the yung parang judges. Celebrity judges, yeah. Alumni of Glee. Yeah, Glee. Oh, okay. Tapos you will be interviewed exclusively dun sa iHeartRadio podcast nila. That's here in LA. Here in LA. Part of LA yan eh. Yes. And then from the 8 contestants, 2 winners will get $10,000. Wow. So they will pick yung parang, what was that? Parang crowd pleaser. And then the other one is like yung singer type talaga, yung great singer, parang ganun. So from 8 to winners. Yeah. This is actually yung campaign. You're not just like getting votes from people and increasing your followers on social media, but also you're helping yung adopt.org. So for families that are having a hard time adopting because of financial challenges nila. Yeah, it's like when you vote, yung mga votes. Your vote goes to that nonprofit organization. So you're also helping the families to have kids, ganun. So how can they vote? So they can vote sa Facebook and on Instagram. I can send you the link. I think I posted it on my Instagram and yeah, and then weekly we have parang challenges. So 2 weeks ago, post a video of yourself singing your go-to karaoke song. And then the last week, which I haven't done, parang just post a song that you're good at belting out. Parang ganon. Alam ba ng mga kalaban mo kung gaano kagaling yung kalaban nila? I don't know. Ano ba yun? Grabe. Ang dami ko rin, Sir Chris. Ang dami ko. Actually, 4 of the contestants, good thing we're not on the same group. 4 of them I know. Kaya alam ko na magagaling din. Yeah. So it's gonna be fun. It's a tough fight for sure. But it's fun the whole experience is fun. Yeah, but the most important thing is makapasok muna siya sa top 8. Top 8. So to all the viewers, please support Alexis. Naman support. Yeah, you can see it. Dito na ako sa Deus. Naniniwala ka ba na magaling kumanta si Kay? Hindi. Kailangan yan sampulan. Sample. Hindi ako mabilis makapaniwala. Okay. Hindi po ako magaling kumanta. Una tayo. Magaling na magbenta si Sir Chris. Magaling siyang umarte. Oo. Magaling. Okay, so
I think that's the deal. Magaling akong umarting, magaling kumanta. O sige, mag-acting kayong dalawa dyan. Kunyari Yeah, dalawa. I think doon siguro aminin ko. Kasi I used to be a varsity. I used to play table tennis in grade school. Like competitively. I went until like regional level. Okay. Oh. But that was like years ago. 20 years, more than 20 years ago. And so last week, I get to play table tennis again, ping pong, with the adults in our church. And then, but before that, my mom keeps on telling them, oh, ang galing ng anak ko, my daughter plays really good at table tennis. And then everyone believed that. And I told them, to be honest, I'm not really good at playing. I'm just good at acting that I'm good. So, I don't know, for some reason, all of them, She can play. I beat them all. She can play, I but beat them all because of the idea. I sold the idea that I'm good at it, and I acted as if I'm really good at it. Well, I can play, but I feel like mas magagaling pa sila at the back of me. It's like, ang gagaling nila. But she can play the game. with that, It's just she intimidates it at first. She intimidates them at Yes. first. So not that she's good. That's Ganun I'm din. good. Hindi, I'm a varsity. diba? I'm a yung varsity. experience mo sa theater, ano yan, malaking bagay yan, makakatulong yan. Na Yeah. maipapanalo mo yan. Ako, sana nga, the karaoke, sana. Yeah. And aside from karaoke niya, invite ko na rin kayo if ever mag-showing na rin, Love and Karma. No, so that will be I think it will be premiered here first in Hollywood before it goes worldwide. But yeah, starring Belinda Panelo, yours truly, Jojo Riguera, and Eric Roberts, Bailing, Joanna Pacula, and marami pang iba. Meron din kami mga Filipino-American and Filipinos na cast there. Yan. Teka lang, bago tayo magpaalam dito sa XXO, bigyan mo kami ng sample sa din yan. Ano ka ko? Bigyan na! Ano, una tayo nagkakilala, kinuntahan mo rin ako. Alam ko. Totoo ba? Oo. Ano ko nun? Justin Bieber pa ngayon kinanta mo. Ay, oh my gosh. Oo nga, luma na nun. Some people want it all, but I don't want nothing at all. Find you, baby. Find only you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Sorry, wala. Maniwala na ako. Maniwala ka na. Magaling talaga. Magaling talaga. Alam ko yan. Okay. Jo, maraming salamat sa pag-share mo sa buhay mo sa inyong dalawa ni A. Maraming salamat. Nice to see you again. Yes. Tay Chris. I'll excuse myself. Thank you. Okay. Tay Chris and Sir Deus, maraming salamat for this opportunity, for this wonderful opportunity to be on your show. Yun, Deus. Maraming salamat sa iyo, Jojo, at kay AA. And syempre, thank you for sharing your extraordinary life sa ating viewers. Continue to live your life extraordinarily. Use all the talents that God gave you. Syempre, nabanggit mo kanina, iangat mo ang bandera ng Pilipinas sa Amerika. Good luck and see you pag nasa LA kami ni Chris. See you. Or kami pumunta dyan. Oo, anytime. Message lang. Sa mga nakapanood po ng episode nito, I'm sure natuwa kayo at nagustuhan nyo yung storya ni Jojo. Mag-like and subscribe naman kayo dito sa The Extraordinary Life. Isang extraordinary buhay ang narinig natin mula sa ating kaibigan, kumpare, at sa aking parang anak-anakan na si Jojo Riguera. Maraming salamat po. So, okay, sige. Bye-bye! Bye!